Sa ating lahat. Ikatlong linggo pa rin tayo sa panahon ng Adbyento, ikaapat na gabi naman ng ginagawa nating paghahanda ang ating nobenaryo para sa Kapaskuhan. Matatandaan natin ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda, panahon ng paghihintay. At ito'y ating pinaiigting sa mga araw na ito hanggang sumapit ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Paghahanda, paghihintay. Isang seminarista sa kanyang pagbabahagi ang nagsabi na sa bawat paghihintay ay may kasabay na pag-asam. Whenever we wait, whenever we keep watch, there is something that we are hoping for. Habang hinihintay natin, andun din naman yung ating pag-asam. Sana dumating na, sana mangyari na, sana ikaw na nga. Andoon yung pag-asam. At ito po yung unang bagay na nais nating pagnilayan sa medyo mahabang ebanghelyo na ating narinig at ngayon ay pinagninilayan. Ang sabi dito, inilarawan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth na mga taong matuwid, masunurin sa Diyos, nananalangin. Pero sila rin ay may kakulangan. Wala silang anak. At ang sabi dito, si Elizabeth ay baog at sila'y kapwa matanda na. Pero kung babalikan po natin yung pag-uusap ni Zacarias at ng anghel sa gitnang bahagi ng ebanghelyo, doon ay sinabi ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at kayo'y magkakaroon ng anak. Nakapagtataka, matanda, baog, umaasam, humihingi pa rin ng anak. Pero higit na nakatutuwa na ang kanilang panalangin at hiling na parang imposible at hindi naman pwedeng mangyari ay pinagkaloob ng Diyos. Tayo po, may mga pagkakataon sa buhay na tumatawag at humihiling tayo sa Diyos. Minsan, parang ito rin ay imposible. Pero kadalasan, yun naman talaga ang dahilan. Kasi wala na tayong magagawa. Hindi na natin kaya. Hindi na natin kayang solusyonan o bigyan ng kasagutan. Kaya tayo'y sa Diyos na lumalapit, kumakapit. Sa mga panahon na parang imposible, at wala ng solusyon, wala ng lunas. At ang magandang balita na hatid ngayong araw na ito, nakikinig ang Diyos at tinutugon ang ating mga dalangin, marahil hindi agad-agad. Sa mag-asawang ito, matagal na panahon yung kanilang hinintay. Gayunpaman, dininig at ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang hiling, ang kanilang panalangin. Ito pong unang paanyaya ng ating pagninilay. Huwag tayong mawalan ng tiwala at pag-asa. Patuloy tayong humiling sa Diyos. Kahit sa palagay ng tao, sa paningin ng iba, imposible ito, magtiwala tayo dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kasabay ng ating paghiling, sana po ihanda natin yung ating sarili sa araw na ito'y ipagkakaloob na ng Diyos. Doon medyo nahirapan si Zacarias. Nung dumating yung sandali, sinagot na ng Diyos, ibinibigay na ng Diyos yung matagal nilang hiling. Hindi agad niya ito mapaniwalaan. May kahalong pagdududa. Kaya nga po, mapapakinggan natin yung pagpapatuloy ng kwento
At yun ay maghahatid sa natitirang 2 punto ng pagninilay. Pero sa unang pagninilay, huwag mapagod, huwag matakot, dumalangin, humiling sa Diyos at magtiwala na ito'y pakikinggan at sasagutin niya. Sana lang sa pagkakataong iyon, pag dumating na, handa tayong tanggapin ang kanyang sagot, ang kanyang ibinibigay sa atin. Ikalawa, nais ko pong bigyan ng pansin ang detalye ng ating ebanghelyo na ang 2 ito, Zacarias at Elizabeth, tinuturing na matanda na. Kaya nga, hindi na rin umaasa ang marami na magkakaroon pa sila ng anak. Pero nakalulungkot sapagkat sa kanilang kultura, ang mag-asawa, lalo na ang babaeng hindi nagkaanak, ay tinuturing na isinumpa. Dahil hindi na pagkalooban ng pagkakataon na makapagbigay ng panibagong buhay. So bagamat sila dalawa ay matid, may takot sa Diyos, pero ang bigat din ng kanilang pinagdaanan. Kasi naririnig nila, pinamumukha sa kanila ng iba na sila tila ba pinarusahan ng Diyos sapagkat wala nga silang anak. Pero sa kabila ng katandaan, niloob pa rin ng Diyos pagkatiwalaan at bigyan sila ng anak. Ito po yung pangalawang punto ng ating pagninilay, na ang katandaan ay hindi hadlang para ang Diyos ay patuloy pa rin gumawa ng himala sa ating buhay. Para po dun sa mga mas nakatatanda sa ilan atin dito, ito'y isang magandang paalaala. May silbi, may halaga, mahalaga. Sa kabila ng katandaan, ng unti-unting siguro pagbabago ng ating lakas, ating mga kakayanan, pero para sa Diyos, sila'y may mahalaga pa ring papel sa kwento ng patuloy niyang pagliligtas. At kung ito'y totoo, may maganda rin po itong paanyaya sa mga nakababata, na sana rin pahalagahan din natin ang mga nakatatanda sa ating pamilya. Totoo naman po, minsan ay nakakaubos ng pasensya, no? Dahil minsan marami silang mga ginagawa, sinasabi o hinihiling sa atin. At ang pakiramdam natin minsan yun ay umaagaw sa ating panahon sa mga gusto nating gawin. Minsan parang nakukulitan na tayo. No? Pag medyo may edad na, kaya iniiwasan na natin. Pag nakikita na natin, lumalayo na tayo, baka mautusan pa ako, baka mapagsabihan pa ako, ako na naman ang maharap, baka may ipagawa siya sa akin. Pero dito po sa pangalawang punto ng pagninilay, tinuturuan tayo kung sa mata ng Diyos, kahit ang nakatatanda ay may mahalaga pa tungkulin at bahagi sa kanyang misyon, ang mga nakababata dapat tingnan nila at tratuhin din sila ng may paggalang, may pangunawa at may pagmamahal. Panghuling punto. Sa ating ebanghelyo, sa kwentong ito, at ito po'y magpapatuloy pa, no? Ito'y simula, no? Para po itong serye na inyong sinusubaybayan, magbi-build up ito sa mga darating na araw, paralel ang storya ng pagsilang kay Juan Bautista at ang pagsilang sa Panginoong Hesus. Pero para sa gabing ito, ang huling paanyaya sa atin. Bilang palatandaan, si Zacarias ay hindi nakarinig at hindi nakapagsalita hanggang dumating ang araw na matupad
at mangyari ang lahat gaya ng sinabi ng anghel sa kanya. Ito'y paanyaya sa katahimikan. Sa katahimikan upang mas lalong makinig at makaunawa. Ito'y isang ganda at praktikal na paanyaya po sa atin. Sa panahon natin ngayon, minsan tayo ay naiilang katahimikan. Kaya nga gusto natin laging may tunog sa ating mga tenga, may tunog sa ating bahay. Kapag tahimik, hindi tayo mapakali. Pero inaanyayahan tayo sa halimbawa ni Zacarias, pati na rin si Elizabeth, na sa huling bahagi ng Ebanghelyo, na natili sa bahay 5 buwan bilang paghahanda sa kanyang pagdadalang tao, no? Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdadalang tao. At yun ay sandali ng pakikinig upang mas maunawaan at matapos maunawaan, matugunan o maibigay kung ano ang kinakailangang gawin. Minsan, kailangan nating maglaan ng sandali ng katahimikan dahil hindi rin natin agad nauunawaan ang maraming bagay at nangyayari sa ating buhay. Pero sa katahimikang ito, nais nating hilingin din ang gabay at tulong ng Diyos. Hindi man siguro isang anghel yung lalapit sa atin, pero pwede tayong umasa na ang banal na Espiritu ay laging dumarating upang liwanagan ang ating kaisipan, upang hipuin ang ating mga kalooban, upang mas maunawaan natin at matugunan kung ano ang ibinubukas ng Diyos para sa atin. Sa gabing ito, sama-sama nating hilingin sa Panginoon ang 3 bagay na ating pinagnilayan. Sana ang ating mga inaasam, ang ating mga hinihiling ay tunay ngang ating makamit sa Diyos. Hindi lagi ayon sa ating gusto, pero makakaasa tayo ng sagot ng Diyos, ang pinakamabuti at pinakanararapat para sa atin. Buong pasasalamat natin itong tanggapin at ito'y atin ring gamitin upang maibahagi sa iba.